Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa iyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na weekly reading for July 28 to August 3. So Leo, happy birthday po sa mga nag-celebrate po on those dates. Naway magkaroon kayo ng matiwasay, maayos, safe, and also celebratory, talagang memorable na celebration para po sa inyong mga birthdays. Wish ko po ay maging safe kayo, healthy, at makuha nyo po yung mga desires ng puso nyo this time. Kung ano yung mga goals mo, naway magtagumpay ka dyan at makuha mo siya ng buong puso. Okay? So enjoy your birthday this time, Leos. Okay? So, kwentuhan lang tayo today, Leo, tungkol sa mga kaganapan para sa mga dates na yan. Ano yung maaari mo makuha, ano yung mga maaaring maganap. Kaya pag-usapan natin, sit down, relax, and enjoy our reading. Gamitin mo yung intuition mo ha, para makuha mo yung para sa'yo. So, Leo, meron pa tayo isang tanong, isang sagot later. Kung medyo curious ka tungkol sa isang question sa buhay mo, pwede mo itanong sa akin yan at the end of our reading. Pero sa isip lang ha, wag mong isusulat sa baba. Sa isip lang, pag-uusapan natin yan. Okay? So, handa mo yan mamaya. So, Leo, meron pa tayong Facebook page. Sundan niyo po ako doon sa Facebook, James Tarot PH. So, same voice and same setting. Doon niyo po ako makikita and follow me there. Okay? So, Leo, meron pa tayong mga magaganap mamaya. So, may mga oracle cards tayo. Thank you po again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan niyo po ako every time na meron tayong free reading for Leo. So, thank you from the bottom of my heart. Thank you po for your support and thank you for not skipping the ads. So Leo, napakamaulan, masama ang panahon. Ano kaya naghihintay sa inyo ngayong linggong ito, July 28 to August 3? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Seven of Cups. Lovely. In the area of what you want, you have the Ace of Swords. Yes. In the area of what you need, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Lovely. In the area of your near future, you have the Nine of Cups. Wow. Leo, stop ka muna, close your eyes, and make a wish. Kung lagi po kayo nanonood ng reading natin, alam mo na practice ko kapag lumalabas si Nine of Cups, ito na yung pagkakataon for you to make a wish. So close your eyes, meditate, concentrate, and idasal mo na yung wish na yan because your angel guides and spirit guides are hearing and feeling your frequency and energy para madaling mapataas at mapadala kay God yung mga prayers mo na yan. So go push. Pwede mo rin i-pause ang video kung medyo mahaba-haba ang wish mo at talagang this is a wish fulfillment card for you. Napakaganda ng future mo. Sitting here very happy and contented ka sa meron ka. So pag-usapan natin yan later. In the area of your challenge for the week, you have the Five of Swords. Interesting. In the area of your fortune, you have the Eight of Wands. Wow! Napakaganda nito. Good news after good news after good news. A quick resolution. Mamaya pag-usapan natin siya kung ano ang detailed yung meaning sa buhay mo this week. Okay? In the area of your divine messages, you have the Queen of Cups. Beautiful. At ang outcome mo for the week, Leo, basahin natin siya mamaya. Bubuksan natin yan sabay-sabay. So bago natin basahin in a very comprehensive way, detalyado at hindi bitin, ang mga cards mo for the week, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background. You have the Nine of Pentacles. Beautiful. Wow. This is you enjoying your life this time. Nakita ko dito, Leo, na parang nag-stand up ka for yourself. Parang tumatayo ka mag-isa, ina-enjoy mo yung company mo, you have the things on your own, kung meron siguro sa inyo, parang ito na yung pagkakataon na ito yun na yung business na yan, no? Parang nakita ko talaga na you're going after the financial independence. Yung meron ka madudukot, meron kang pan sa sarili mo, tapos meron kang pera magagamit para sa gusto mo makuha, sa gusto mong gawin, nakita ko rito na it's all about you. Ikaw ito, Leo, ikaw ito, na sarili mong kaligayahan, sarili mong abundance, sarili mong contentment and happiness ang inuuna mo. Nakita ko rin dito na ine-enjoy mo na this time. I don't know why, maybe because you're very hardworking. Mga nakaraang dekada, nakaraang taon, parang lahat ng trabaho mo, lahat ng kinita mo o lahat ng kinikita mo sa buhay ay laging binibigay mo sa iba o nilalaan mo sa ibang bagay. Pero sa ngayon, nakita ko na you're trying to understand at you're trying to learn this time na parang kapag kumikita ka, dapat binibigyan mo rin ang sarili mo o binibigyan mo rin ang pagkakataon na lumigaya ka tungkol sa mga bagay na pinaghihirapan mo. Tingnan mo siya. Sa likod niya, puro grapes. Ang grapes, sinisimbolize niyan yung
siya kasi yung pinakamahirap na prutas na itanim at palaguin sa buong tarot. Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan mo nagbubunga. At lahat ng bunga na yan, ine-enjoy mo at binibili mo, ginagastos mo, pinupundar mo, nakapakipakinabang para maramdaman mo rin na, uy, may pinapatunguhan ang pinaghihirapan ko. Ngayon, na-enjoy mo na siya. This is also a card of gratitude, Leo. Ngayong linggo ito, parang marami kang mga maipagpapasalamat kay God na meron akong ganito, nabibili ko yan, nasolusyonan ko yung problemang yun, nagkaroon ng kalinawan yung isang bagay, para may gumagaan. Gumagaan yung mayabong, nagkakaroon ng abundance, nagkakaroon ng paggaan at nagkakaroon ng malaking I don't know, festivity or malaking pagdiriwang kung hindi man sa paligid pero sa puso mo na parang na-realize mo unti-unti may nararating yung pinaghihirapan ko at merong nagiging bunga yung mga akala ko mahina, akala mo walang patutunguhan pero meron pala. Lahat pala ng hirap ko may mararating. So, very, very grateful, thankful, appreciative time to para sa'yo na i-enjoy naman yung mga bagay na minimithi mo, nakukuha mo, at pinaghirapan mo. Okay? So, very, very maganda tong card na to. At magandang week to for kaching-kaching, Leo. Okay? So, bago natin basahin ang iyong full spread, bigyan mo na kita ng oracle cards for your safe travel this week. Ayan, lumilipad na naman dahil sa aking fan. Okay? Kahit po umuulan at masama panahon, naka-fan pa rin ako. So, para sa inyong safe travel cards, ang unang bigay sa iyo ng iyong spirit guides, para safe mo daw matulayan ang buong July 28 hanggang August 3. First, you have impasse, reflect and redirect your energy. Kung meron daw mga bagay na parang hindi mo na maintindihan kung bakit, parang dead end, kumbaga, parang lahat ginagawa mo na pero parang feeling mo walang nangyayari, walang andar, o parang wala nang resulta, o kahit gaano ka kahit pigain mo pa ng ilang beses, parang walang nangyayari. Sabi ng spirits mo, it's time na to move on or redirect your energy on something na kapakipakinabang, something na merong potential sa buhay mo na makakuha ka ng magandang resulta, kesa ipilit yung isang bagay na wala nang dulot o wala nang magandang resulta. Tingnan mo siya, yung koneho, gusto niyang dumaan kaso may harang na. Ibig sabihin, dulo na yon. Kailangan mo nang humanap pa ng ibang daan. Okay? Ganun yung sinasabi sa iyo ng spirits mo this time. Okay? Another message, you have wondrous universe, walk in beauty. Ngayon, hanapin mo yung kaligayahan, kasaganahan, at hiwaga at ganda ng buhay. Hindi ka doon dapat titingin sa kung ano yung wala, kung ano yung pangit, kung ano yung negatibo sa'yo, kung ano yung kulang sa'yo. Kailangan mo tignan at i-appreciate yung mga meron ka, yung mga bagay na maganda sa buhay mo para ma-appreciate mo yung mga bagay sa buhay mo. Kung ano yung mga bagay na nakuha mo, mga bagay na na-achieve mo, mga bagay na naipundar mo, yung mga bagay na meron ka. Pag na-appreciate mo daw yun, may kita mo yung magic ng buhay at may kita mo yung mga pinto ang magbubukas sa'yo. Okay? Speaking of, mga pinto ang nagbubukas, eto yun. With the 7 of Cups. Dahil ina-appreciate mo ngayon yung buhay mo, sabi ng spirits mo, si Leo na-appreciate niya lahat ng bagay na meron siya. Pinapahalagahan niya yung binibigay ko sa kanya, ibigyan ko pa nga to ng isa pa. So parang ginaganahan yung energy of abundance sa'yo. Yung frequency, kasi ang pera at saka energy, pera at saka abundance energy yan, Leo. So kapag na-appreciate mo yung dala sa'yo ng magandang kapalaran, na-magnetize mo yan, maniwala ka. Na-magnetize mo yung energy niya yan, yung pera na yan, at nagbubukas yung mga opportunity na minsan hindi mo naman kinakatok at hindi mo naman tinitignan, pero nagugulat ka na lang may mga opportunity bigla-biglang dumarating kasi na-appreciate mo yung meron ka ngayon. Okay? So with the 7 of Cups here, nakita ko rin na this time, mawawalan ka na ng kalituhan tungkol sa mga bagay na gusto mong unahin o gusto mong i-create sa buhay mo. No? Kasi nakita ko rito, medyo confused ang isip mo ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan na parang saan kaya ako pupunta, anong gagawin ko dito, anong unahin ko, anong pangarap ang unang kong gagawin, sino ang una kong tatanungin, ano ba dapat kong asikasuhin. So, medyo may kalituhan, Leo nito mga nakaraang buwan, nakaraang mga araw o linggo because of something na parang sunod-sunod yung dating sa buhay mo. Sunod-sunod dating ng mga problema o sunod-sunod yung dating ng mga dapat asikasuhin. And you feel like kailangan mo to kasi for the future, para sa kapirahan, kasaganahan ng family, kaya kailangan mo maging, parang sabi mo, kailangan mo maging matalino sa decision mo. Parang, I need to make that one good decision, one good shot para dire-diretso siya, hindi ka maantala. Kasi may mga, alam mo na yun, may mga gusto tayong subukan pero nung ginawa na natin, ay mahirap pala, ay hindi pala yun para sa akin. So parang may realization doon. Pero dahil parang feeling mo na sayang yung oras, sayang yung pagkakataon o pati na rin pera, na sana nailaan mo na lang sa mas magandang desisyon o mas malaking desisyon. Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, you have to dig deep within you, sa puso mo, sa isip mo. Kailangan mong hanapin kung ano talagang gusto mong gawin.
Okay? Kung saan ka talaga magiging maligaya. Tignan mo siya, nakatayo siya dyan, ine-enjoy niya yung pinaghirapan niya at nai-share niya yung bunga. Ibig sabihin, yun yung mga bagay na noon-noon pa lang, alam niya kung paano gawin, kaya niya pagsumikapan kasi mahal niya yun at saka doon siya invested talaga, nandun yung passion niya. So ngayon, simulan mo daw doon, Leo, kung medyo nalilito ka ngayon at hindi mo alam kung ano pipiliing pintuan, hindi mo alam kung ano pipiliing opportunity na pwedeng gawin, na potensyal na mag-ahon sa'yo at bigay sa'yo ng kaching-kaching. Sabi ng spirit guides mo, you have to dig deep within you, clear your mind, and meditate. Kung kailangan mo daw magbakasyon, panandilian, go push. Magbakasyon ka, have some rest, okay? Para magkaroon ka ng relaxation, ma-relax ang isip at puso mo at kaluluwa mo para mahanap mo yung right movement or right way forward sa mga pipiliin mo dito para makatuwid ka na and also ma-bring mo na sa reality mo yung mga na-vision mo. Okay? So i-clarify natin si Seven of Cups here. Seven of Cups being clarified by, nakita ko rin dito with the 7, 8, and 9 in your spread. 7 of Cups, 8 of Wands, and 9 of Cups. Telling you merong succeeding events na mangyari sa'yo. Parang sunod-sunod na pangyayari na either you'll be very, very patungo na sa katuparan ng iyong dasal or 3 different plot points. Magkakasunod na plot points sa buhay mo na may pag-advancement, may milestone kumbaga. So magiging busy ka ngayon, nakita ko yan sa iyo, Leo. Pero sabi ng spirits mo, you really need to really enjoy the process at kung kailangan mo na magpahinga ngayon, go push para meron kang buwelo kumbaga sa mga magaganap sa iyo maraming bagay for the week. Okay? So clarify natin si 7 of Cups. 7 of Cups being clarified by the 3 of Swords. Okay, nakita ko rito kaya medyo confused. Kaya daw medyo confused ka doon sa mga iniisip mong dapat gawin o dapat i-execute o simulang plano. It's because nakaka-apekto yung mga past heartache, past rejection, o kaya past mistakes mo in the past. Na parang sabi mo, natatakot ka kasi na sumubok this time, baka maulit yon. O medyo may trauma ka pa sa mga nangyari at hindi ka pa makalet go at hindi ka pa naghihilom. Kapag dumaan sa spread, si Three of Swords, sinasabi ni Spirit Guides mo palagi na you need to heal. Kailangan mo maghilom tungkol sa isang bagay na nakaka-apekto sa mga pagdesisyon mo this time. Kailangan i-enjoy mo ang buhay, Leo, and fight for the things na gusto mo sa buhay mo at huwag ka doon papa-apekto sa nakaraan. Learn to have fun. Enjoy life again. Okay? Kung meron mga bagay na naka-apekto sa iyo dati at hanggang ngayon dala-dala mo pa rin, kailangan mo daw i-reconcile yan sa puso at isip mo na parang kailangan mo daw din mapansin at matignan na naapektuhan na nito yung mga ginagawa mo ngayon. Kasi siguro iniisip mo bakit hindi umaandar, bakit hindi lumalago. Baka kailangan mo daw i-revisit yung mga dahilan. At probably yung dahilan is the Three of Swords. Yung mga naka-apekto sa'yo in the past. Mga siguro, halimbawa, like itong ginagamit na example, halimbawa sa trabaho mo ngayon, hindi ka makaisip ng tamang paraan o tamang solution because sa dati mong trabaho, sinigawan ka halimbawa ni boss, pinahiya ka sa maraming tao, pinaratangan ka pa halimbawa. So ngayon, sa bago mong trabaho, takot-takot kang magplano, takot-takot kang mag-suggest o takot-takot kang gumawa ng mga activity or tasks because laging pumapasok sa isip mo, what if magkamali ako, siguan ulit ako ni boss o ipahiya ulit ako, i-accuse ulit ako ng kung ano-ano. So, bumabalik yung mga past experiences mo na sobrang painful sa mga bagong ginagawa mo this time. So, sabi ng spirit guides mo, paulit-ulit na maghilom ka. Maghilom ka sa mga bagay na painful from the past para hindi niya maapektuhan tong decision making mo this time, okay? In the area of what you want, yes, you have the Ace of Swords. Parang ikaw din mismo nakikita mo na somehow lumilinaw na rin ang isip mo na kailangan makahanap ako ng solid kong desisyon. At yung decision na yun, papanindigan mo moving forward. Okay? Nakita ko rin dito, yes, may healing na nangyayari. Somehow, kahit pa paano, ginagawa mo naman yung makakaya mo to move forward and to go past or to move past sa mga nangyari in the past. Sabi ng spirit guides mo, you can win this. Kaya mo to mapagtagumpayan. Kaya mo tong ilaban. Sabi ng spirit guides mo, ito yung pagkakataon kapag lumalabas si Ace of Swords, may mga plano ka na this time around, pwede nang i-execute o pwede mo nang simulan, pwede mo nang gawin. Parang this is the right time for you to do that. Okay? Kasi parang nakita ko, nagiging clear na yung daan, nagiging clear na yung plano. So kung meron ka man dadaan at gagawin, parang somehow, meron daw advancement o may patutunguhan. Kaya ikaw, make sure, Leo, na meron ka ding espiritu of paglaban. Parang kailangan mo ilaban din. Kailangan nag-uugat sa'yo at nagsisimula sa'yo yung inisyatibo na lumaban sa mga plano mo para hindi ka rin urong sulong. Kasi kung convinced ka naman sa puso mo na this is what you want,
want to achieve, kahit puyat ka, kahit pagod ka, you will continue showing up every day sa laban na ito at itutuloy mo siya hanggang sa mapanulunan mo siya. Because you're very, very close to victory. Pag lumalabas si Ace of Swords, close ka naman sa victory mo. Kaya nga lang, kailangan talaga this time, malinaw na sa isip mo yung gagawin mo at hindi ka urong-sulong o hindi ka undecided. Kailangan decidido, kailangan sigurado, kailangan malinaw, okay? Nakita ko rin dyan, kailangan daw kausapin mo. I don't know why. Ace of Swords is telling you, you need to talk to that person. Kung sino naman to sa buhay mo, I'm feeling that you can relate to that or yung makaka-resonate ka. Meron ka daw kailangan kausapin at kailangan daw malinaw ang usapan in order for you to get the better half or the good result sa pinag-usapan nyo, okay? The Ace of Swords being clarified by the Ace of Pentacles. Oh, two aces. Talaga new beginning, new way, new strategy, new blessing. With the Ace of Pentacles here, yes, meron kang hinahangad o meron kang ina-anticipate o inaasahan na bagong blessing na darating from this communication or from this usapan from someone, siguro nagbebenta ka o may client based o meron kang negosyasyon na nangyayari ngayon at talagang tinutumbok mo yung magandang resulta. Probably hinahangad mo yung kontrata na maibigay na sa'yo o yung yes card or approval card o parang sasabihin sa'yo, okay Leo, tanggap ka na, o kaya gusto mong makuha na yung pera from someone, kaya minamadali mo na siguro yung pag-uusapan o inaasikaso mo na. From some, kailangan mo daw talagang ilaban ito, Leo, because this will lead you to this prosperous blessing na pupunta sa buhay mo this time. Probably itong pera na to ang gagamitin mo para pantayo ng negosyo na yan o pantayo ng sideline o bagong pagkakabalahan o ipupundar mo this time. So congratulations. In the area of what you need to have the Four of Swords. Like I've said, kung kailangan mo muna magbakasyon, go push, okay? Because nakita ko ito, sobrang litong-lito ka. Medyo may pagkapagod o may pagka yung parang pagod na yung isip mo, kakaisip. Yan. Kakaisip ng paraan, kakapilit din sa isip mo na gawin ng isang bagay. Sobrang confused mo. At nakaka-apekto na nanunumbalik na naman ang mga multo na nakaraan mo with the Three of Swords here telling you na, ayan na naman, baka mangyari na naman, baka matulad na naman sa dati, matulad na sa ganyan. Sa kakaisip mo ng tamang solusyon, humahalo yung mga negatibong naiisip, dulot ng mga painful before. So sabi ng spirits mo, yes, push. Kung kailangan mo munang umiwas ka muna, magbakasyon ka muna, parandalian. Kung pwede yan sa'yo. Kung ayaw mo namang gumastos, edi wag mo munang harapin na lang yung problema. Mag-relax ka lang muna, bitawan mo parandalian, go watch TV, watch anything, movie on phone. Yung mga paraan na magpapagaan sa'yo. Kung ang way ay magluto ka ng favorite food mo, go push. O mag-ice cream ka if you want. Marami mga paraan in order for you to relax. Okay? Sabi ng spirits mo, kailangan mo munang iwanan, parandalian para makapag-relax ka at makapag-isip ka ng tama. For some, nakita ko rito na kung kayod ka ng kayod para sa mga bagay na gusto mong ma-achieve. Especially ngayon, para nakita ko talaga, nag-iipon ka o meron kang tinitarget na kita, may target ka na budget para mapundaran mo yung mga bagay na target mo with this week. Sabi ng spirits mo, learn to relax. Ang sayo ay sayo, okay? At saka parang sabi ng spirits mo, itaas mo na, i-pray mo na sa taas and let go of the worry. Yan sabi sa yung spirits mo and just relax. Let it go, let it happen, let it flow, okay? With the Four of Swords here, yes, nakita ko ito from heartache, Three of Swords to Four of Swords. Garantiya, sabi ng spirits mo, yes, you're on the path of healing. Nasa punto ka na ng paghilom sa mga ginagawa mo at parang nakaka-move on ka na, nakaka-move forward ka na. And congratulations, paangat ka na. Pero ngayon, kung kailangan mo pa rin magpahinga, huwag mo daw ipilit yung mga bagay-bagay. Parang everyday is a process para sa'yo. So, huwag mo daw madaliin, huwag mo i-shortcut. Bigyan mo daw ng maraming time ang sarili mo na sa adjustment na everyday is an improvement. Ganyan. Okay? The Four of Swords being clarified by the World card. Yes, ready ka na talaga to close that chapter, to begin a new beginning, to begin a new cycle. At parang sabi ito, kompleto na, makapagpahinga ka na, makapag-relax ka na, kasi masasara mo na yung isang bagay o isang pagkakataon o isang problema o isang sitwasyon na dati sobrang worried ka, sobrang stress ka, na hindi mo alam kung paano siya matatapos, kung paano siya masosolusyonan. Nakita ko rito, a prayer is being answered at makukompleto mo na, matatapos mo na yung task na sobrang hirap at masasara mo na yun. Makapag-move forward ka na at makapag-relax ka na sa mga susunod na linggo. Okay? Congratulations, Leo. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, ito yon, Knight of Swords. Dahil minamadali mo ang sarili mo, pinapuwersa mo ang sarili mo na makuha yung mga bagay na gusto mo. Dahil syempre, deserve mo naman yan at gusto mo naman yan. Bakit kita pipigilan kung gusto mo makuha yan? Kaya lang, sabi ng spirit guides mo, masyado ka nagmamadali. With the Knight of Swords, masyado mong pinapuwersa yung mga pangyayari na maganap. I know, siguro kailangan mo na ngayon, gustong-gusto mo na siya, need mo na, you've been praying so hard to get this at magkaroon ka ng kalinawan, kaayusan sa mga bagay. Pero sabi ng spirit guides mo, masyado mong minamadali. To the point na na-frustrate ka na. To the point na pinipilit mo na yung katawang lupa mo. Everybody siguro also in your surroundings. Yung proseso din, pinipilit mo at kapag merong aberya o may delay, napipikon ka, naapektuhan ka na, totally Leo. So, sabi ng spirit guides mo, dahan-dahan lang. Don't make rush decisions and let things flow. Gawin mo lang yung mga kaya mo para magawa din at the right timing yung mga hinihintay mo. Sabi ng spirits mo, kakamadali mo, kakapilit mo mangyaring isang bagay, lalo ka nako-confused, lalo kang naiirita, lalo kang nade-delay o lalo kang nagiging clouded yung isip mo, hindi ka makaisip ng tamang desisyon o tamang strategy moving forward. Sabi ng spirits mo, wag mo nang katakutan yung mga nangyari dati, na hindi porket hindi mabilis ang andar, mangyayari na naman yun dati o mangyayari na naman yung nakaraan. Hindi porket mabagal ang andar o wala ka masyado nakikitang development, babalik ka na naman sa before. So, itapon mo na daw yung ganong mindset, itapon mo na daw yung ganong pag-iisip because darating naman ikaw sa kasaganahan. Without fortune here, nakita ko you're on the right direction. Kaya wag mong imadaliin, wag mong ipilit kapag halimbawang nakakaramdam ka ng walang kaganapan o wala pang resulta o medyo unclear ka sa mga iniisip mo, unclear ka sa mga sitwasyon, wag mo laging isipin na kailangan mo i-push pa more o kailangan mo i-crank ng 200% yung effort mo. Hindi laging ganun. Just do your best and take your time. Huwag ka magmamadali, okay? Kasi baka mamaya pa nagmadali ka lalo kang bumalik sa past mistake mo. So make sure that you're just doing things on a gradual and normal phase. Okay? Yun, tamang-tama lang. So, the Knight of Swords, nakita ko rin na apektuhan nitong yung mood, Leo. So, make sure this time around, have some patience with a lot of things. Hindi lahat minamadali at hindi lahat ay snap of the finger, okay? Knight of Swords being clarified by the Seven of Pentacles. Yes. Like I've said, meron ka talagang hinihintay na mabuo. With the Seven of Pentacles here, meron kang pinagkatsagaan, hinihintay na mangyari o maganap o meron kang hinihintay na approval from someone. Na parang, uy, ang tagal naman ito. Kailan nyo ba ako i-update? May resulta na ba? Ano na ba development? Ano nangyayari? Wala akong alam eh. Parang ganun kasi nag-uugat kasi yun sa wala akong nalalaman. O kaya clueless ako sa nangyayari sa mga hinihintay ko. Kaya gusto mo madaliin na. Gusto mo na makuha yung magandang result because your mind is targeting so much of the result to the point na hindi mo na iniisip yung realidad na parang, okay, siguro nga may proseso, kailangan ko ito pagdaanan, kailangan kong tiyagain, kailangan kong hintayin. Sa kakamadali mo, baka magkaroon ka pa dyan ng mga maling desisyon. Okay? O kaya baka mamaya hindi mo makita yung mga maliliit na problema dahil sobrang mo minamadali to the point na kapag dumami na yung maliliit na problema, pag pinagsama-sama yan, baka lalo maging komplikado pa yung ginagawa mo. So sabi ng spirits mo, don't rush, take your time, at talagang pagtsagaan mong buuin at hintayin yung resulta sa hinihintay mo. Okay? Kasi tingnan mo naman, in the near future, you'll be sitting here very, very happy with the Knight of Cups. Sabi ng spirits mo, sa loob mo, sa puso mo, masaya ka, happy ka, kontento ka. Okay? Yung bagay na hinahangad mo, the way you want it, talaga makukuha mo siya in the near future. At sabi mo, wala na akong hihilingin pa, na parang binigay naman yung mga bagay na dinasal at pinagtsagaan mo. Kaya ngayon sabi ng spirits mo, ibaon mo sa limot yung mga bagay na painful para maging malinis ang isip, maging clear sa mind mo yung direksyon. Basta daanan mo lahat ng ito, tong apat na ito, dito ka mag-land in the near future, okay? Happiness, contentment, relaxation, yung parang makahinga ka na ng maluwag na parang, hi, salamat, natapos na rin yung problema, nadaanan ko na rin yun, ito ako ngayon with the luxury of life or with the contentment, satisfaction sa naging resulta ng mga ginawa mo. At nakita ko rito na ready ka na to conquer more, parang lumakas yung kumpiyansa mo, to gain more, to achieve more, mag-level up. Kasi nakita ko rito na patunayan mo sa sarili mo na you're able and you are parang posible pala sa buhay ko na makuha ko to.
Kaya you're here sitting down, enjoying the fruit of your labor, enjoying yung mga bagay na naipundar mo. Talagang ito ang magkatuwang to eh. Nine of Cups and also the Nine of Pentacles. 9-9 is all about release, okay? 9-9, release. I-release mo daw yung control, i-release mo yung takot mo, i-release mo yung worry mo, i-release mo yung pagpigil o pagmamadali sa mga bagay na kailangan ng gradual pace o gradual na progression sa buhay, okay? Hindi mo kailangan magmadali because everything that you want ay ibigay sa'yo in the near future. Okay? So, relax ka lang. The Nine of Cups is being clarified by the Temperance card. Yes, like I said, pasensya, relaxation, pagkakaroon na mahabang-mahabang pangunawa sa mga bagay-bagay kasi mapapasayo naman. At nakita ko rito, babalik na yung balanse ng buhay mo. Getting what you want, ngayon kontento ka na sa meron ka at nakuha mo na yung mga bagay na dati pangarap lang. Sabi mo dito, balanse na ang buhay ko. Bumalik na yung kapayapaan and harmony with you and your family and nabibigay mo na sa kanila yung mga pangarap mo lang dati. At ngayon parang sabi, swak na swak na daw ang lahat and you're living the best life. Wow, this is beautiful. Living the best life out of the things sa pinagdaanan mo na to at ginawa mo. So ngayon, nakita ko yung kapayapaan at tagumpay mula sa mga bagay na pinagtiyagaan. So congratulations. In the area of your challenges for the week, you have the Five of Swords. Sabi ng spirits mo, worth it pa ba yung mga away-away? Worth it pa ba yung paghihirap mo isa-isa yung bagay na ang dulot lang naman sa'yo ay stress, worry, anxiety, o gulo sa ibang tao? Lagyan mo talaga yung sarili mo, worth it ba lahat ng ito na pagtiyagaan ko? Kasi kung hindi, at sinisira na yung peace of mind mo, sinisira na yung relasyon mo sa iba't ibang tao, sinisira na yung mental and physical health mo, sabi ng spirits mo, learn to walk away. Okay? Parang hindi lahat ng laban kailangan labanan. Hindi lahat ng gulo ay kailangan mong samahan o kailangan mong makipasok doon. Kailangan piliin mo lang din daw ngayon yung mga laban mo. Okay, Leo? Stand tall, stand for yourself. Be independent. Parang feeling ko you don't need to depend to other people to enjoy your life or to win something in your life. Parang ngayon, pick up the pieces. Lahat ng mga sinira sa'yo, lahat ng mga bagay na nakapanakit sa'yo, pulutin mo isa-isa yung mga nadurog sa'yo at mag-move on ka. Okay? Wag ka na mag-dwell. Don't plan on revenge. Don't plan on getting back on them. Learn to move on and enjoy your life. Okay? Harapin mo yung bagong simula mo. Ibangon mo yung buhay mo at i-build mo ulit yung mga kaperahan mo, yung pangarap mo, yung gusto mong gawin without them. Para sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon na sabi ng spirits mo na learn to move on. Huwag ka na makipag-dwell sa kanila. Leave them behind. Sabi mo, worth it ba to? Worth it ba siya? Worth it ba tong taong to? Worth it ba tong sitwasyon na to? Na sobra akong nahihirapan, sobra akong nadudurog, sobra akong inaapakan? Kung hindi, move on, move forward. Huwag ka magtiis sa isang sitwasyon o sa isang ugnayan o sa isang relasyon na feeling mo sobrang down mo. Kailangan mo na maging independent and tumayo sa sariling paa at i-enjoy mo ulit ang buhay mo, okay? The Five of Swords, i-clarify natin. Five of Swords being clarified by you have the Seven of Wands. Yes, like I said kanina, kailangan mo nang lagyan ng boundary ang buhay mo against them. Kasi talagang hindi na worth it eh. Hindi na worth it ang laban, hindi na worth it ang ugnayan, hindi na worth it yung paghigop nila ng peace mo, pag-drain nila ng energy mo o pag-drain nila ng happiness mo. Kailangan mo nang ngayon tumayo sa sarili mong paa and maglagay ng harang. Defend yourself and prove to them na kaya mo nang wala sila and kaya mo nang walang tulong nila o kaya mo nang walang interference nila. Okay? Ngayon, maglagay ka ng bakod, have some borders against them, no? Iwasan mo na. Make sure na kikilalanin mo daw ngayon yung katahimikan mo na hindi ka na papayag na papasukin pa nila yan o bigyan ka pa ng problema this time. Parang everything stops now para sa mga taong ito. Okay? Sa pananakit sa'yo, sa pag-invade ng privacy mo, o kaya pagkuha ng mga bagay na hindi iyo, o pagtapak o pagyurak sa meron ka. Ngayon sabi, tumayo ka, walk away, choose yourself, lagi mo sabihin sa sarili mo, worth it ba sila? Kung hindi, go push, at iharang mo na. Magkaroon ka na ng harang against them. Okay? Very, very important yan for you. Bigyan pa kita ng oracle cards to clear those challenges. First, you have imagination. Lagi lumalabas to, pang ilang beses na, siguro mga nakaraan na din, palawakin mo daw ang iyong imahinasyon, ang iyong isip, no, para makahanap ka ng mga right solutions or right pathways or right options sa mga kinakaharap mo ngayon. Pag mas malawak ang imahinasyon, mas malawak ang isip, makakahanap ka ng solusyon. Okay? Another message, you have growth. Yes. Kung meron mga changes na dapat maganap
yun daw ay growth na kailangan mo. So kung meron kang dapat iwanan, meron kang dapat pabayaan, meron kang mga dapat paghiluman, kailangan mo daw maghilom sa mga bagay-bagay, kailangan mo daw yun this time in order for you to grow, okay? Huwag kang stuck sa isang bagay. At ito na yung pagkakataon na ibangon ng sarili, be financially independent, financially be free sa mga bagay na dati nakadepende ka sa ibang tao. Ngayon, kailangan solo mo, yumabong ka, no? Lumawak ka at magkaroon ka na expansion in the growth of what you have sa buhay mo. It's all about you. Paglago ng mga bagay na meron sa'yo. Abundance is yours, okay? In the area of your fortune, you have the 8 of Wands. Like I said kanina, meron kang quick resolution. Mabilis na darating sa buhay mo. I'm seeing here na kung meron kang inaasikaso na papeles o dokumento, o meron kang nilalakad this time, magkakaroon daw yan ng mabilis na resulta. Kung halimbawa meron kang hinihintay na someone, or text, call, or chat, or meron kang inaasikaso na project, magkakaroon daw yan ng mabilis na paggalaw. At dire-diretso na yan. Wala nang hinto, wala nang himpil, most especially na nasa pwesto siya ng fortune. Ibig sabihin, the good outcome is coming here very, very quickly. Kaya, ma-overwhelm ka sa pagdating niya kasi somehow, kahit gusto mong hangarin yung dating ng blessing na yun, medyo ma-overwhelm ka sa bilis niya. Para mahugulat ka na lang nandiyan na yung resulta, nandiyan na yung tawag, nandiyan na yung outcome. So congratulations, this is good news after good news after good news. Kasi sabi ng spirit guides mo, simulan mong abundance sa life mo probably. Sa inyo may balak magtrabaho, balak magnegosyo ng sarili, o magpundar ng anything on your life na pagkakaabalahan mo this time. Sabi ng spirit guides mo, mag-focus ka lang dyan. Huwag kang maridistract with other things. Ilaan mo lahat ng effort mo at power mo na maganap yung gusto mong gawin. With enough focus sa target, makukuha mo yung good outcome. Okay? The 8 of Wands, sinasabi rin sa'yo na you're on the right direction. Kaya kung ano man daw ang decision mo this time, yun daw ang tamang decision. Okay? 8 of Wands being clarified by the 7 of Swords, yes. Strategy this time. Your strategy will give you the good outcome. Mabilis na outcome dito. Nakita ko rin na don't trust other people, ha. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan mo, especially kung hindi mo siya ganun kakilala. Huwag mo daw ipagkatiwala ang trabaho sa kanya o ang pera mo, ang private information mo. Kaya talaga sabi ng spirits mo, you need to make a bakod o harang o gate against other people. Kasi baka i-invade nila ang privacy mo o meron sila mga informasyon na malaman tungkol sa'yo, gamitin against you. So make sure, keep things private, Leo. Especially sa mga gagawin mo this time. Kung meron kang aasikasuhin, meron kang mga plano, i-hush-hush lang muna. Isekreto mo lang muna. Huwag mo muna i-broadcast sa ibang tao. Saka mo na sabihin sa kanila kapag successful na o naipundar mo na, okay? Make sure na kung meron kang gagawin ngayon, work on your own. Ikaw daw dapat ang punong abala. Talagang hard work ka doon. Nakatutok ka doon. Nakafocus at ikaw ang punong abala. Ikaw ang kikilos para kung meron mang aberya, may nangyayari man, alam mo agad, ma-actionan mo agad, maagapan mo agad. Kaya iasa mo sa ibang tao, probably, baka mamaya, ma-disappoint ka pa sa performance sa ibang tao, ikaw daw mismo ang tumutok para sigurado ang tagumpay nito, okay? In the area for divine messages, you have the Queen of Cups. Puso mo daw ang pairalin mo this time. Your gut feeling. What makes you feel happy? What makes you feel safe? Doon ka daw kumalig o bumaling. Okay? Make sure na nakikinig ka sa puso mo because your heart is like telling you kung ano yung mga intuition na kailangan mong marinig at maramdaman more than what you see. Okay? Minsan kung ano yung nakikita, nakakalansing yan illusion, kumbaga, di ba? Pero kung puso ang pakikinggan, makukuha mo yung tamang landas, tamang decision at tamang paraan sa mga gagawin mo this time. Follow your heart. Follow your heart. Okay? Especially here, with the 9 of Cups here, hinahanap mo yung magbibigay sa'yo ng contentment, satisfaction, no? Fulfilling. Kung ano yung fulfilling, kung ano yung bubuo sa pagkatao mo, yun ang hinahanap mo ngayon. Kaya ngayon, paalala sa'yo ng spirits mo, follow what makes you happy. Follow your heart. Okay? Kung hindi ka masaya sa isang bagay na yan, ba't mo siya gagawin? Kung napipilitan ka lang sa ginagawa mo na ito, bakit? So bakit dapat daw yung puso mo ang inilalaban mo at yung puso mo ang inuuna mo, okay? The Queen of Cups is being clarified by the Hierophant. Yes. Ngayon, sabi ng spirit guides mo, you also need to have a heart-to-heart talk with someone that is very nurturing. Pwedeng mother figure, nakita ko yan, or tita, ate, nakakatanda. Someone talagang caring, very, very nurturing, na nagbibigay sa iyo ng magandang payo daw ngayon. At sabi ng spirits mo, yung babaeng yan sa buhay mo na very, very makalinga, very, very maalaga, siya daw ang magbibigay sa iyo ng magandang payo o napaka-comforting na conversation
na ikaw mismo magkakaroon ka ng kapanatagan ng loob, lakas ng loob na ilaban yung mga plano mo. Kasi parang binigyan ka niya ng extra energy itong pag-uusap na to. So ngayon, sabi ng spirits mo, while you're following your heart, magkaroon ka doon ng heart-to-heart talk with this person na talagang tinitingala mo at talagang mahal na mahal mo din. Pwedeng nanay, kapatid, magulang, o pinsan, tita, o kaya boss na babae na o co-worker mo na babae na tuturing mong ate doon o nanay doon, na parang siya yung magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na ilaban yung mga gusto mo. At magbibigay sa'yo ng payo because Hierophant is really about having a mentor. Parang siya yung magiging mentor mo, gabay para gawin mo yung tama this time. Okay? Napakaganda. Leveling up about your knowledge, about your expertise, about your wisdom. At itong pag-uusap na to ang magbibigay sa iyo ng kakaibang perspektibo sa kinakaharap mo ngayon. Okay? Outcome mo, pag-usapan later, but bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Shark. Take care of, or there will be a loss of material wealth. Yes, nagsasabi kanina, di ba? Yung mga bank information, kaperahan, dapat hindi mo yan mention sa ibang tao. Isikreto mo lang yan. Okay? Learn to have backward against them. Okay? Another message of career, o sa career mo daw, kailangan mo daw maging matyaga, and also ito na yung pagkakataon na gawin yung tama. Okay? Another message, you have shield. You need to defend yourself. Yes, ito yun. You need to defend yourself against other people. Kaya kung kailangan bakuran, isipin mo na kung sino yung mga taong dapat iwasan at kung sino yung dapat bigyan lang ng impormasyon tungkol sa mga private things about you. Defend yourself, prove to them na kaya mong gawin to. Most especially, kung may balak kang itayong negosyo, may plano kang itayo na mga sideline, maraming tao ang pupuna sa'yo, mamatahin ka siguro. Ito yung pagkakataon na i-defend mo yung sarili mo, i-defend mo yung plano mo, at i-prove mo sa kanila na tama ka at magkatagumpay ka. Okay? Another message of Hat, you will be playing a different role. Yes, ito yung pagkakataon talaga na iwanan ng isang bagay. Magiging clear na sa mind mo kung anong gagawin mo at pagkakaroon ka doon ng new role this time. Pwede ding new badge, new uniform, new position. Again, so congratulations. Promotion is here o new job is here. Congratulations. So ang outcome mo for this week, Leo, for July 28 to August 3 ay, pero bago yan, meron tayong isang tanong, isang sagot, kaya ihandaan mo na yung question mo. The outcome is, wow, Knight of Pentacles. Yung action mo daw, yung plano mo, magkakaroon na ng magandang action. So, medyo umaandar ka na. Meron ng paggalaw, meron ng pag-andar. Pero sabi ng spirits mo ha, every step ay hindi nagmamadali. They're complete opposite. Knight of Swords and Knight of Pentacles. Si Knight of Swords, dire-diretso lang siya, hindi siya nag-iisip masyado, minamadali niya yung proseso, no? To the point na pinapwerasan na niya yung nangyayari. Pero si Knight of Pentacles, kabaliktaran niya. Siya nag-iisip muna siyang mabuti. Bago siya kumilos, pinag-aaralan niya muna, tinitimbang niya muna, pinag-iisipan. So ganun ka rin daw dapat ngayon, Leo, patungo sa mga following weeks, to have a meticulous planning bago ka umaksyon. Dapat every step ay merong plano. Kasi sayang yung mga pinupundar mo, sayang yung binubuo mo, most especially pagdating sa pera, sa ipon, no? Sa kinabukasan mo. Make sure, dahan-dahan lang. Huwag ka mag-rush decision. Huwag ka basta-basta oo, huwag ka basta-basta hihindi, o huwag ka basta-basta action na hindi pinag-iisipan. Okay? Kailangan plano para successful ang good outcome. Okay? Clarify natin. Knight of Pentacles being clarified by the Tower card. Especially kung gusto mo talagang baguhin ang buhay mo for the better. Kailangan daw pag-isipang mabuti yung mga ginagawa. Kasi baka mamaya magkamali ka ng sasabihin, magkamali ka ng action or ng reaction. Ika nga, baka mamaya maging komplikado daw yan sa mga ginagawa mo. Kaya importante talaga na malinaw sa isip, with the Seven of Cups here, malinaw sa isip, walang confusion, walang pabalik-balik o walang atras-abante sa mga bagay-bagay. Kailangan desidido ka sa gagawin mo. At yung mga pinagkaplanuhan, most especially, dapat may action. Plano, dapat may action. May hakbang, may pag-abante. Okay? Para maganap yung mga pagbabagong hinahangad mo in your life. Okay? So, Leo, that is your July 28 to August 3. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. So, close your eyes. Concentrate on that one question, Leo. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Leo ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card because nasa tabi mo ngayon ang angel guide mo para klaruhin ang question mo daw sa kanya. Okay? You have 1 and you have 2. Okay, Leo, open your eyes. Inhale.
And exhale, the answer to your question is you have the Seven of Pentacles upright, you have the Queen of Swords upright, you have peaceful resolution, and you have yes. So kung may question ka ngayon, sabi ng angel mo, yes daw ang sagot, and meron ng maayos at matiwasay na pagkatapos yung problema mo sa question mo. So congratulations. Sabi ng spirit guides mo, parindigan mo daw yung ginagawa mo, yung question mo. Have a clear vision of what you truly want. Go for it. And be decisive, hindi pwedeng urong-sulong at dapat patapang mo siyang haharapin. With the Seven of Pentacles, yes, magkakaroon doon ng magandang bunga yung nilalakad mo na yan, yung inaasikasa mo. So congratulations. A clear vision sa kung saan mo daw dadalhin yung magandang bunga para mapatagal mo siya sa buhay mo at magkaroon ng long-lasting, beautiful outcome. Sabi ng angel mo, peaceful ang resolution nito, and yes. So congratulations, Leo, yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po nakaresonate ka. Ito rin po ang inyong July 28 to August 3 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.